hapon, Barangay Bambang. Kamusta po kayo? Yung mga nakatayo sa likod, ayos pa ba kayo dyan? May energy pa po kayo, yung mga nasa gilid. Yung mga nakaupo. Okay lang po kayo. Sila po yung maaga, kaya sila po yung nakaupo. Yung mga nakatayo po dito sa gitna. Mga batang nakaupo, ayos lang kayo. Dito po, sa bandang kanan. Binabati din natin ang mga kasama natin na nasa upper box sa atin. Kamusta po kayo? Ayan, doon pala sila dyan. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap. Ano po? Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Kanina po sinalubong niyo yung mga konsel natin. Kami ni Congressman, ni Vice Dodot, nasa San Miguel naman po kami sa District 2. Kaya ngayon natutuwa po ako dahil nakita-kita po tayo. At grabe po talaga yung pag-welcome ninyo sa Giting ng Pasig. Alam niyo, layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po nang narating natin bilang. Noong 2019, hindi pa po ganito kasaya. Noong 2019, medyo may kaba pa tayo. Lalo na yung mga opisyalis ng mga samahan. Mga opisyalis ng HOA, ito pa. Ang madalas pong sinasabi sa amin, madalas may lumalapit sa amin ni Kong Roman pag nag-iikot kami. At ang lagi pong sinasabi, Biko, Roman, pasensya na. Gusto namin kayo suportahan, kaso kinakabahan kami. Baka mawalan ng scholarship yung anak ko. Baka yung kapatid ko nagtatrabaho sa City Hall o sa barangay, baka mapag-initan, baka mawalan ng trabaho. At sa totoo, yung isa sa naging motivasyon ko para tumakbo noong 2019. Yan yung isa sa pinaglaban natin noong 2019. Nung nanalo na, sabi natin, magpapakilala tayo ng pagbabago na sinigaw po natin, iba naman, naalala po natin. Pero siniguro po natin na yung pagbabagong ipapakilala natin sa ating lungsod ay hindi mananatiling mababaw lamang. Kasi pwede po yung, bago nga yung pangalan, pero yung sistema, ganun pa rin pala. Pwede nagpalit ng mukha, pero yung kultura ng politika, pareho pa rin. Ayaw natin yun. Siniguro natin yung pagbabagong paglalaban natin at papakilala natin sa lungsod ng Pasig ay pagbabago na malalim, pagbabago na tunay, at pagbabago na pangmatagalan. Yung pagbabago na pwede natin ipamana hanggang sa susunod generasyon ng mga Pasigenyo. Yan po yung pinaglaban natin. Hindi kung anong pagbabago lang. Yan pinaglaban natin. Sa totoo, paborito kong halimbawa ng pagbabago dito sa lungsod natin. Siguro mababaw lang po ito na halimbawa, pero halimbawa, simbolo lang po ito. Yung pamaskong handog. Simpleng halimbawa, pero tumatak po sa atin. Sa pamaskong handog po kasi, nakita natin na posibleng magkaroon ng pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa atin. Pantay-pantay tayo sa mata ng pamahalaan natin ngayon. Kung dati kailangan kakampi, dapat malapit ka para meron. Pag nakaaway ka, tatanggalan ka ng bayong. Pinakita po natin na pwedeng hindi na ganun style. Kakampi, syempre meron. Pero kahit nakaaway, kahit kalaban, meron pa rin po. Pantay-pantay tayo sa ilalim ng ating pamahalaan. Simpleng halimbawa, pero totoo po ito. At ito rin po yung ginagawa natin sa iba't iba pang programa, proyekto ng ating pamahalaan. Naalala po ninyo yung mga card noon, yung mga privilege card, yung tawagin yung blue card. Baka hindi pa sa inyo meron po nun, pero sigurado ako marami din pong walang ganun. Dati pag pinakita mo yung card mo sa ospital, pwede ka malibre. Ganda, may benepisyo. Noong 2019, nung nanalo po tayo, tinanggal ko yung card na yan. Yung iba, yung mga may hawak na card, nagalit po sa akin. Ba't ko daw tinanggal? Samantalang may benepisyo sila doon. Pero ngayon siguro, fast forward tayo 6 years later, nakita naman po siguro natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil ang totoo, ayaw natin na mayroong ganyan, ayaw natin na kailangan malapit ka sa kusina
Kailangan na ilakad mo yung papeles mo, kailangan member ka ng ganito, ganyan, para magkaroon ng tamang benepisyo sa pamahalaan. Ang ginawa natin, punta po kayo sa ospital natin ngayon, hindi mo kailangan ng card, basta residente ka ng Pasig, no balance billing po tayo. Ayaw natin yung palakasan, ayaw natin yung takutan. Noong 2022, may magandang nangyari. May magandang nangyari noong 2022. Nasimulan natin yung mga pagbabago, 2019, abutan tayo ng pandemya, naalala po natin, di ba? Di naman tayo nagpabayaan ng pandemya. Kung anong kayang ibigay na tulong, na ayuda, ginawa po natin. Pero siyempre, hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng tumigil doon. Kinailangan lang kasi talagang pandemic no choice. Ginawa natin ang lahat ng mga kaya. Pero pagkatapos ng pandemic, 2022 dumating, may magandang nangyari dahil noong 2019, maalala po ninyo, kami dalawa ni Congressman. So Congressman, siguro wala na tayong problema. Alam na alam naman po natin kung paano magtrabaho ang isang Congressman Roman Romulo. Basahin niyo lang po yung polyetos, yung pamaypay na pink. Pag may oras po kayo, basahin niyo po yun. Sigurado po ako, mararamdaman niyo yung pagka-proud bilang isang Pasigenyo na representante natin sa Kongreso nagsulat ng mga batas na yan. Noong 2022, binigyan niyo ako ng mga kakampi na hindi dahil kaibigan sila, kundi binigyan niyo ako ng mga kakampi na tunay na naniniwala sa direksyon natin bilang isang lungsod at kapareho natin ng prinsipyo. Yun po yung napaka-importante. Kasi alam niyo, napakahirap po na nagpapakilala tayo ng pagbabago, nililinis natin yung korupsyon, tinanggal natin yung kickback, pero meron kang kasama sa City Council, hinihingan yung mga kontraktor ng porsyento ng SOP. Kasi dati daw, meron silang ganun. Gusto natin i-ban yung Pogo, pero meron kasama na siya pala yung naglalakad ng Pogo at pati ng iba pang illegal na sugal. Ang hirap ng ganun. Kumbaga, nasa sasakyan tayo, yung driver gustong dumiretso, yung pasahero, inaagaw yung manibela, gustong kumaliwa, gustong lumiko. Disgrasya po yun. Delikado po yun, wala tayong mapapala sa ganun. Pero noong 2022, binigyan niyo ako ng mga kasama na muli po, hindi dahil sa kaibigan sila, hindi dahil sa kakampi lang sila, hindi po. Binigyan niyo ako ng mga kasama na naniniwala sa vision natin, na kaisa natin sa paglilinis ng ating pamahalaan, na gusto ng maayos at tapat na pamamahala, na kadireksyon natin, kaprinsipyo natin. Ngayon, meron na tayong isang vice mayor na pwede rin nating ipagmalaki. Meron tayong vice mayor na tapat, vice mayor na professional, hindi pala absent, vice mayor na pag sinabi mong 7:30 AM ang meeting, 7:29 nandun na, hindi nalilate. At higit sa lahat, siya po ay tapat, may integridad. Ang ginawa niya nga, hindi na dumadaan sa kamay ng mga konsyal ngayon ang pondo. Dati, naman, totoo naman yan. Kahit magtanong po kayo sa mga nakakaalam, o baka may mga kakilala kayo na nakilala kayo ng trabaho doon dati. Hindi ka alam, totoo po yan. Pero kay Vice Mayor Dodot Jaworski, mas maayos po. Tumaas ang antas ng City Council natin. Vice Mayor Dodot, maraming salamat. At yung mga konsehal naman natin, binigyan niyo ako ng mayorya sa konseho noong 2022. Alam niyo, tuwing malapit na ang eleksyon, marami kayong maririnig, marami tayong naririnig ng mga pangako mula sa iba't ibang politiko. Hindi lang sa Pasig yan, ano? Sa national, hanggang barangay. Siguro, yun talaga yung nakasanayan natin na politika eh. Kaso parang nagsawa na tayo sa paulit-ulit, pa iba-ibang pangako ng mga politiko. Yan kasi pinakamadali para sa mga politiko. Para sa aming mga politiko, ang pinakamadaling gawin ay mangako. Ang dali lang, ilaway lang ang puhunan mo, pwede mo na ipangako ang langit at lupa. Pero sawa na tayo sa ganun. Kaya kami sa Giting ng Pasig, ang pinag-uusapan natin, saan pa tayo galing? Ano na yung naging tagumpay natin? Ano ba yung track record namin? Ano ba yung mga nagawa na namin? Ano yung nagawa na natin? At kung saan ba tayo papunta? Ano ba yung direksyon natin? Hindi na kailangan na marami pang pangako. Marami pa tayong plano, marami pa tayong gustong gawin, pero
siguro pwede natin pag-usapan pagkatapos na ng eleksyon. Hindi na para mangako ng kung ano sa inyo. Diba? Sawa na tayo sa ganun eh. Kaya ikukwento ko po sa inyo kung ano yung mga nagawa na natin sa tulong ng ating mga konsihal. Yung mga konsihal po natin, hindi po nagpabaya. Yung tatlo sa kanila, lumipat na sa ihasin na tayo sa sunod. Pero unahin ko na po yung mga nauna na. Si Konsihal Volta, kilala niyo naman po. Siguro iba sa inyo, bata pa lang si Konsihal Volta, nakita niyo na yung kapugian. Ay, hindi ko pala si Konsihal Volta. Paala ako, nandun ka na. Yung sa libreng prangkisa ng Toda, yung sa sari-sari store na maliliit, na libre na rin para mainggaan nyo sila na magparehistro. Saka tulong na rin sa kanila, tulong sa mga maliliit na negosyante. Marami pang iba. Yung mga bagay na yan, yung sa Toda na libreng prangkisa, pati yung pagbukas ng kolorum, ng prangkisa para maisama yung mga kolorum. Pinangako ba yan ni Konsihal Volta noong 2022? Hindi po. Pero nakita namin na pwedeng gawin, na kayang gawin, hindi na kailangan ipangako pa. Ginawa na lang po namin. Ginawa natin. Si Councilor Kiko, chairman ng committee sa Palupa, bukod sa ongoing housing project para sa mga taga-danger zone, ay mahigit 3,000 pamilya. May ilan sa Bambang, pero 3,000 pamilya sa buong lungsod natin ang natulungan ni Councilor Kiko para mapasa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. More than 3,000 family, wala pang 3 years si Councilor Kiko nakaupo. Hindi rin niya pinangako yan noong 2022. Pero nakitang kayang gawin, nagsipag, ginawa po natin. More than 3,000 yung natulungan. Si Councilor Pau, narinig niyo yung kwento niya kanina tungkol sa senior citizen. Local senior pension, bagong programa pa lang yan. Ilan lang tayo sa buong Pilipinas na may ganyan, na local. Pero kahit wala pa siyang 3 taon, sabi ni Councilor Pau, Mayor, pwede na natin expand to. Kaya na ng pondo natin. Dati, kailangan wala kang ibang pensyon. Sabi niya, pwede na natin gawin na isama na natin yung may mga maliliit na SS pension hanggang 4,000. Noong 2022, hindi rin naman pinangako yan ni Councilor Pau, pero noong nagtrabaho na at nakita na kaya, ginawa na lang po natin. Hindi na kailangan na marami pang pangako. Si Chairman Eric, Councilor Eric, committee naman ng head ang hawak niya. Alam niyo naman po yung problema natin minsan sa PCGH, talagang napupuno. Boundary, ganun talaga pag nasa boundary. Kahit tanong talagang napupuno talaga. Ano pong ginawa natin dahil alam natin yung problema? Naghahanap tayo ng solusyon para makatulong. Ano po yung mas malapit na ospital dito? Di ba may children's hospital po tayo? Yung Child's Hope kung tawagin noon. Ang problema sa Child's Hope, nasa 60 yung kama doon. Pero siyempre maliliit kasi children's hospital nga po yun. Tsaka pambata talaga siya. Pag emergency na emergency, siguro pwede, pero talagang pangbata eh. Ang problema rin, pag children's hospital, referral yan ng buong Eastern Metro Manila kasi ang tawag dyan specialty hospital. Kaya nakita natin, teka, resources ng Pasig, dapat ang makinabang Pasigenyo. Hindi yung buong Eastern Metro Manila yung siniservisyohan. Pag tinignan natin yung network ng mga ospital sa buong Metro Manila. So ang gawin po natin, para matulungan ng PCGH at RMC, mabawasan sila, magtayo tayo ng pangalawang General Hospital na Level 2 dito sa lungsod ng Pasig. Sa kasalukuyan, kung madaan po kayo sa Kapasigan, makikita niyo po, under renovation, upgrading na po. Conversion na ng Children's Hospital. Dati 60 beds, maliliit, pang bata. Ngayon, 120 beds. Nakasya pati si Vice Mayor Dodot. May isa pa. Sino nakalimutan nyo? Si Councilor Simon. Yung sa Pogo, nakwento niya kanina, di ba? Yung sa expansion ng tapat loan. Yung mga livelihood program natin.
Hindi rin naman pinangako ni Con si Simon yan, pero ginawa na lang po. Yan po ito. Pero ito na matindi. Si Coach Paul, hindi po natalo noong 2022. Dapat kung natalo, di magpahinga na lang muna. Pero hindi. Natalo, nagtrabaho pa rin, tinayo niya ang kauna-unahang CSO Academy sa Pilipinas. Alam niyo ba't importante yung CSO Academy? Kasi may mga bagay katulad ng budget ng isang LGU, medyo technical. Kahit buksan natin, sa totoo, mahirap siyang intindihin. Minsan, misinterpret, minsan talagang di mo na lang maintindihan. Technical eh. Talagang may mga career officials, pinag-aaralan niya ng ilang dekada. Pero, gusto natin transparent. Gusto natin mapanlahok ang ating pamahalaan. Gusto natin walang naiiwan o nakakaligtaan na sektor o grupo o barangay. Gusto natin lahat kasama. Gusto namin mas maraming nakatingin. Mas maraming nagmamasid. Mas maraming tumutulong. Kaya binuksan natin noong 2019 ang budget. Dumadaan sa City Development Council. Mga NGO, mga CSO, pwedeng sumali. Pwedeng tinan ng budget. Pwedeng mag-propose. Pwedeng suriin ang budget natin para maging mas maganda yung output. Pero para mas tumaas yung level ng diskusyon, kailangan may mga matrain na marunong tumingin ng budget, na naiintindihan yung kung paano umaandar ang gobyerno. Yan po ang ginagawa ng CSO Academy ni Coach Paul Sinogat. Nag-train ng mga tao para mas dumami yung nakakaintindi at nakakaalam. Nang sa gayon, yung mga napagtagumpayan natin na pagbabago, habang dumadami tayo, mas nagiging pangmatagalan. Sustainable ka nga. Marami pa po akong ibang pwedeng ikwento. Ang dami po natin nagawa sa loob ng 3 taon lamang. Pero iiksian ko na lang po. Dahil nahihirapan na rin po ang aking boses na parang mapapaos na yata. Marami man tayong nagawa na sa totoo, marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong magagawa sa hinaharap. Pero kailangan po natin mga matitibay na kasama. Ang mayor, hindi po kaya lahat. Ang mayor, kung mag-isa lang ako, matagal na akong sumuko. Kasi mabigat itong ginagawa natin. Pinag-uusapan natin dito, yung sa pagbabago, paglilinis pala ng pamahalaan, hindi ng milyong piso pinag-uusapan, bilyon-bilyon. May mga tao na talagang gusto tayong umatras, pabalik, dun sa mga lumang kalakaran. Siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Yun lang naman ang pinakasimpleng explanation. Bakit ka gagastos ng bilyon-bilyon para manalo? Bakit ka gagastos ng bilyon-bilyon para sa eleksyon? Sa totoo lang, pinag-isipan talaga natin. Ang mga mamamayan ngayon, mga Pasigenyo, lalo na, matatalino na po ang Pasigenyo, di ba? Sa totoo, matagal na matalino ang Pasigenyo. Pero ngayon talagang naiintindihan na rin natin na teka, walang kahit sinong tao, kahit yung pinakamayayaman na pangalan pa sa Pilipinas. Di ba, nakikita naman natin yung mga Forbes top 10 list, Forbes billionaire list. Kahit sila hindi gagastos ng bilyon para magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Kung tataka ka, ano kaya meron? Anong nakikita nila sa gobyerno na handa silang gumastos ng bilyon-bilyong piso? May mga tao na gusto tayong umatras pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Kung ako lang mag-isa, matagal na akong sumuko. Hindi ko to kaya mag-isa. Pero, kasama ang buong giting ng Pasig at lalo na, kasama ang mamamayang Pasigenyo, nananatiling malakas ang loob natin. Dire-diretso tayo sa lungsod ng Pasig. Kaya, mga taga-Bambang, ang tanong ko po sa inyo, ano po bang gusto natin? Liliko ba tayo o padiretso tayo? Mga kasama, ngayong 2025, vote straight, giting ng Pasig, hindi tayo liliko, mas lalong hindi tayo U-turn, dire-diretso, paabante, pasulong tayo sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto!